Ayun, isang magandang araw po sa lahat mga ka-farmers. Ayan. Isang panibagong video na naman po ang ating pag-uusapan. Nagpakain nga pala kami ng pigs ngayon. Ayan, kakatapos lang nila kumain, no. Eight days old kagabi. Nag average live weight kami kagabi 7 days old, bali nag average live weight sila ng 210. Dapat sana yung standard average live weight nila sa edad na 1 week old 180 pataas. So ayun, mabuti na lang lumagpas tayo dun sa minimum standard na 180. Nag-average sila ng 210. Tsaka ngayong umaga, kaninang umaga kumuha ko ng isa, yung napansin ko na malaki sa kanila. Tinimbang ko, nagtimbang siya ng 336. Kaya sa tingin ko baka sa ikalawang linggo nila baka mag-average labit na sila ng mga 500 plus or higit pa. Sa 2 weeks nila dapat ang standard average live weight nila, ang alam ko nasa 380 to 450 grams per heads. Pero sa tingin ko baka lumagpas tayo dun sa standard kasi napapansin ko talagang malalaki sila lalakas kumain. Ayaw paawat. Ang feeds nga pala natin Pilmeco broiler feeds. Ayan, talagang pang broiler. Ayaw natin ng yung commercial feeds na nabibili lang sa mga Agribit supply. Sa ngayon booster muna yung pakain sa kanila kasi maliliit pa sila. Kaya booster. Sa susunod niyan, yung starter na naman. Pagka naubos na yan, lipat na tayo sa starter. Pilmeco rin. Ayan guys, talagang ayan wala na, nakahiga na lang sila, busog na lahat. Grabe ang lalaki nila, lulusog. Lalo na sa banda doon. Doon tayo pumunta. Ayan. Grabe. Ang laki ng katawan. Sa edad nila na ikawalong araw, talagang sa experience namin pa talagang malalaki sila. Kumpara dun sa mga nauna naming grow. Ito talaga malalaki. Hindi ko alam, siguro sa feeds na rin siguro.
Saka dun sa vitamins na ginagamit namin. Sobra lalaki. Ayan o. Maliliit sila tingnan, pero pagka nahawakan mo na, doon mo mapapansin yung katawan nila. Talagang lalaki, ang lulusog. Bulto kung bulto. Yan. Guys, tinan nyo. Yan o. Grabe. Dito tayo sa banda rito. Ayan, ganon din. Lalaki o. Ito sa tingin ko, ano to, baka umabot na to ng 400 grams. Halos kalating kilo na. Pero hindi, tinan mo, ang liit pa. Grabe. Grabe yung katawan. Nga pala guys, sa experience namin, base sa experience namin sa pag-aalaga nga pala ng broiler, talagang doon mo sila talagang aalagaan ng mabuti. Kumbaga tututukan mo sila ng maigi pagka nasa pa sila, nasa brooding area pa lang sila or maliliit pa sila. Kasi doon nagsisimula yung yung success ng grow mo. Pagka maganda yung pagka brooding mo sa kanila, tuloy-tuloy na yon hanggang paglaki nila. Kasi dati yung nauna naming grow, medyo naano kami dun sa brooding stage pa lang nila, may nagkasakit na, medyo marami. Kaya yun, maraming na-delay yung paglaki. Lumaki naman sila, kaya lang na-delay ng 2 araw sa tingin ko, kasi maliliit Kaya nakapag-harvest kami na nasa 32 to 33 days na. Kaya dapat advice ko lang doon sa mga baguhan lang sa pagbo-broiler, talagang doon nyo iingatan yung mga alaga nyo pagka nasa brooding pa lang. Dapat napakaganda yung resulta sa brooding pa lang. Kasi tuloy-tuloy na yun hanggang sa pag-grow nila, hanggang sa harvest. Kasi kapag na-delay sila ng halimbawa yung paglaki nila, na-delay ng 2 araw, napakalaking bagay na yun. Lalo na pagka ganitong mga broiler. Kasi sa feeds, napakalangking dagdag sa puhunan pagka na-delay yung paglaki nila ng 2 araw. Imbis na mag-harvest ka ng 29 to 30 days, makakapag-harvest ka na lang pagka 31 to 32 days na. Halimbawa mag-harvest ka sana ng 30 days, maliliit yung manok mo, hindi pumasok doon sa timbang standard. Ang nangyari, na-delay ka ng 2 araw dahil doon sa brooding, hindi maganda yung pagka-brooding mo. Di 2 araw na delay. Sa amin dito sa amin sa 2,500 heads namin,
sa 28 days na edad nila, kumukonsumo na sila ng 6 hanggang 7 sakong feeds. Umaabot na ng ngayon yung feeds, halos mahigit 2,000 na yung sako. Halimbawa 2,000, kung nadili ng 2 araw, 14 sacks yung nakonsumo nila. Halos halos mahigit mahigit 20,000 din yung dagdag sa punan. Malaki-laki din. Kaya napakahalaga talaga pagka sa brooding pa lang, talagang naalagaan ng mabuti, lumaki ng hindi nagkasipon. Ayun, tuloy-tuloy yung nila hanggang sa pag-harvest, sigurado yan. Base dun sa experience namin. Kasi ilang beses na rin kami nakapag-alaga, marami na rin. Siguro nasa mga 2 taon na rin kami nag-aalaga. Kaya marami na rin kami napagdaanan na experience na sa pag-brooding namin. Meron pa nung nauna naming brooding, nauna naming grow, 2 days pa lang nagkasipon na sila. May may halak na yung iba. Tapos ginamot namin, nagamot naman yung iba, pero meron pa rin natira na mangilan-ngilan, kaya yun, hindi na nagamot. Kaya nangyari, nilipat na namin sila sa grower. May sipon pa rin. Nagamot na lang sila nung nagkaedad na sila ng 3 weeks na. Running 4 weeks na sila. Going to harvest na rin. Kaya yun, may nadili kami ng mga yung grow nila, nadili ng 2 araw. Dahil dun sa sakit nila. Nagkahawa-hawa na kasi. Yung iba nagamot naman. Yung iba hindi na. Talagang hanggang harvest na may sipon pa rin. Ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Abangan nyo ulit sa susunod na video natin sa ika-9 na araw nila. Update ulit tayo kung ano na yung lagay nila. Sigurado mas malaki na naman sila bukas. Halos everyday kasi talagang nag-iiba yung laki nila eh. Yan, sige guys, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang.